Ilang araw matapos maibalik ng bansa, humarap na ngayon sa Senado ang kontrobersyal na dating alkalde ng Banban Tarlac na si Alice Guo. At sa pagsisimula pa lamang ng pagdinig, agad itong nagisa matapos tumangging sumagot sa tanong ng mga senador. Ang update niyan sa sentro ng balita ni Daniel Manalastas. Daniel. Sa Angelic, matapos nga ang ilang buwan na pagtatago ay nakaharap muli si dismissed Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado. At Angelic, sa kakasimula pa lamang ng pagdinig ay sermon agad ang inabot ni dating Mayor Guo sa mga senador. Mag-aalas 9 ng umaga na dumating ang sinasakyang poster ni Guo kung saan hinatid siya ng Philippine National Police dito sa Senado. Nakasuot ng Kevlar helmet at bulletproof vest ang dating alkalde. Bantay sarado at walang nakakalapit. Balot din ang mukha nito kaya hindi siya namumukhaan agad. Sa pagharap niya sa committee room, pinatanggal na ng mga senador ang face mask na suot ni Guo. Agad namang piniga ng mga senador kung siya rin nga ba si Go Waping. Ang mga lumabas sa mga dokumento na totoong pangalan umano at pagkatao ni Alice. Pero hindi sinagot ni Guo ng diretsyo ang mga senador. O ikaw ba ito? Meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport. Kayo ba yan sa photo na yan? You answer. All right, you are not taking the many one last chances na binibigay ng committee ito sa iyo. Patunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you insist not to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi, tama ba? Ang tatay ko po si Guo Jianzhong po, Madam Chair. At ang nanay si Lin Wenyi. In-establish po doon na match and the same person si Guo Huaping at si Alice Guo. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa finger prints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Guo Huaping at si Alice Guo ay iisang tao? Miss Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta alam ko po, ako po si Alice Guo po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat. At sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Sumunod na piniga ng mga senador kung meron ba talagang banta sa seguridad ni Guo. Ilang ulit siyang tinanong ng mga senador pero hindi niya pinangalanan ang nagbabanta umano sa kanyang buhay. I'll give you one more chance, Alice, tungkol sa death threat. Ha? Kailan mo na-receive yung tangka sa buhay mo? I think mga bandang June po. June of this month, of this year? This year po. Ilang beses? More than 5 times po. Kanino galing? Through phone po. Sino yung tumawag? Sen, gustong-gusto ko po din i-discuss po sa inyo at humingi din po ako ng pasensya po sa inyo. Natatakot din po talaga na i-disclose po sa public. Ngayon, sabihin mo sa amin. Sino Sen, yung source? pagka sinabi ko po sa inyo sa executive session po, hindi po lalabas. Kasi nagwo-worry po ako sa sarili ko. Ganun din yun. Oh, sabihin mo sa amin. Sen, ako po kasi ang Senate hearing po natatapos pero natatakot po kasi ako sa magiging buhay ko. But that answer is unacceptable. As far as unacceptable. Pero sasabihin na yung committee sa kanyang safety, pag ganun. Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo, hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Siya ng mga senador kay dating Mayor Guo, kaya naman nagdesisyon ng mga senador na muling i-cite in contempt
ang dating alkalde. At sa puntong ito, Angelica, inuungkat naman ng mga senador kung paano nga ba talaga nakalabas ng bansa si dating Mayor Guo. Angelique? Maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.